Hello everybody, happy Monday. Ayan, nakalata pa po tayo sa kama dahil may karamdaman tayong konti. Pero syempre, nag-ayos ako. Ayan, okay lang ba ang ating parang ala nude makeup? Ayan, kasi may pupuntahan ako mamaya. For today's video, ano ba ang topic natin? Monday na today, ang dami kong nababasa na mga comments. Pero yung mga videos ko, kapag may mga negative na comments, dinidelete ko yan talaga. As much as I can na pag nakakita ko. Kasi 'di ba, pinaghirapan natin ang video tapos magko-comment yung mga tao ng hindi inspiring. Kumbaga, syempre may choice naman po tayong i-delete yung hindi ka nais-nais na mga comments, 'di ba? Sa akin lang, parang nafe-feel ko talaga at napapansin ko in my 54 years of existence in this world na may mga may mga fellow women tayo na pagka siguro hindi ko lang alam kung insecurity ba yan or sign of insecurity or talagang layunin lang talaga nila sa buhay na manglait sa atin. Which is okay naman no, manglait. Pero ang opinion ko lang na kapag ikaw ay confident na alam mong may itsura ka, alam mong na maibubuga ang kagandahan mo, na mahalimuyak ang iyong mukha, mahalimuyak talaga. Parang there is no room for us. Kasali na ako doon. Syempre dahil feel ko naman na beautiful ako, no? Parang there is no room for us na manglait, no? Ewan ko lang, talagang ako talaga pagka naiirita ako na may mga taong sinasagasaan na talaga yung aking pagka-woman o yung aking pagka-babae. Lumalaban ako talaga, no? At saka, talaga minsan talagang matalas ang aking dila din pagka lumalaban sa kailangang labanan. Pero ang ibig ko lang sabihin sa video na to, for today's video, na pag mga confidence ang mga women, parang sa confident na magaganda sila, parang hindi nila need na manglait ng ibang tao or kahit mga butiki ang mukha or mga suso ang mga itsura. Basta parang hindi kailangan Pero ang napapansin ko lang, kung sino pa yung limited edition ang beauty, no? Yung pa ang talagang naging trabaho, naging career, yung panlalait, o di kaya yung pagja-judge sa mga taong masaya sa buhay, ganun-ganun. Ako, hindi ko masasabing talagang masayang-masaya ako. Kasi syempre, bilang ina ng 4 na mga babae, ng 4 girls, syempre, mananatili akong nanay. Ako sa sarili ko, masaya na ako, contented na ako. Pero kasi syempre, pag mga problema ang mga anak ko, lalo na health, mga ganyan, parang naging problema ko na rin, na kung pwede lang, sasagipin ko silang lahat, na kung pwede lang, kung may karamdaman sila, akin na lang, ako na lang ang masasaktan or ganun. Pero hindi dahil may kani-kanila na silang mga buhay, maliban po dito sa 16 years old ko kasi kasama ko pa siya sa bahay. Ganon. So, yun lang. Ibig ko sabihin, wala man siguro talagang life na perfect. Dahil kasi kahit nga yung mga mayayaman, may mga problema pa dahil the more money you have, the more things you wanna acquire, di ba? Katulad ng mga business people, di ba? May mga billionaires sila. So, they are trying to acquire those over-the-top businesses para madagdagan yung pera nila. Pero tayo na yung katamtaman lang din, nakakakain ng 3 beses, na kahit
afford natin kumain ng 3 beses. Pero, iniiwasan natin kumain dahil nagda-diet, no? Yun na nga ang masaklap eh. Yung mga taong wala masyadong pera na pambili ng pagkain para makakain ng 3 times a day, nagsusumikap na maghanap ng pera. Tapos tayo, na-afford natin kumain 3 times a day. Minsan, we skip 1 meal para lang hindi tumaba na ganun, no? Minsan, nakakaloka. Ganun. So, yun lang po. I don't know if it makes any sense, itong aking talumpati speech or statement. Basta yun lang na, ewan ko kung masaya ka ba? Masaya ba kayo kung ginagawa ninyong breakfast, tanghalian, or dinner ang panlalait na ibang tao? Nako, naguguluhan siguro ang manonood nito. Ano ba ito magsisisi Muse LV? Nagpaparinig ba ito? O, real talk lang eh. Oy, hindi si Joel ito. Kasi napagkamalan tayo na si Miss Joel. Hindi ko siya masyado kilala, pero parang may napanood na ako na video niya na nagre-real talk yun. Pero syempre, magkaiba kami ng prinsipyo sa buhay, magkaiba kami ng aura, although pareho naman kami sigurong may edad na, pero wag nyo naman akong i-compare sa kanya or igaya sa kanya, kasi syempre wala namang mali na maging matanda dahil kayo'y tatanda rin. Tigil-tigilan ninyo ang kakalait sa mga may edad na, dahil kaming mga may edad na, galing na kami doon, papunta pa lang kayo, sabay ganon, diba? Yung experiences namin sa buhay ay patutunguhan nyo pa. Galing na kami doon. Kaya, bawas-bawasan natin ang panglalait at magda-down sa mga may edad na katulad ko. Kasi, wala ba kayong lola? Hindi ba matanda ang nanay ninyo? Ako kasi, hindi ko naranasan ang nanay ko kasi 4 years old pa lang ako. Kinuha na ni Lord siya dahil na-hemorrhage siya pag anak. So, dead on arrival siya sa ospital ng Christ the King dati sa Tagum. Kasi taga Davao de Oro po ako. Yun lang ang masasabi ko na okay lang opinion natin. 'Di ba? Opinion ninyo yan. Kasi marami sa atin opinionated na may edad naman na nagpapasaway. Pero, ang sa akin lang, i-comment ninyo sila sa kanilang behavior. Pero wag po sa edad. Dahil lahat po tayo patungo doon. Tatanda din kayo. Tatanda din kayo na katulad namin. Ganun. So, at saka, hindi nyo ba pag dinadown or pinipintasan ninyo ang mga matatanda dahil matanda, hindi nyo ba naaalala ang mga lola ninyo? Lumaki kasi ako sa lola eh. So, sagrado po sa akin ang mga may edad. Gumagalang po talaga ako. Yun lang. So, ewan ko, baka Monday lang ngayon. So, have a great week ahead. Yun lang po ang masasabi ko. Nagagandahan lang ako talaga sa makeup ko today. Nude lang siya, pero very elegant and glamorous. Sabay ganun. Ganyan. At saka attractive and sexy. Ganyan lang po. Nag-uulat si Muse LV.